So gusto ko rin kasing magtalakayin tong mga issue. Lalo na po ang ine-expect ko po, pinakamalaki po 'yun, no? Pinakamalaki pong political rally so far. Wala pong mas malaki pa ron so far, etong sa nagaganap po na mga rallies dito sa ating senatorial election rallies. Yan na po ang pinakamalaki. Hindi po kaya yan ni BBM na makapag-create po ng ganyan. Wala pa po so far. Wala pa pong ganyang kalaking rally sa Mandawi City. Congratulations po, indignation rally ng mga taga Cebu. Laban po sa ginagawa dito po kay BP Sara, no? Laban po sa hindi po makatarungan na pag-uusig sa ating Vice President. Laban po sa pagpapatalsik, no? Pero isa po ang pinaka nakita rito, no? Pinakamalaking rally po. Congratulations po sa mga organizer. Maisog Cebu. Pati po dyan sa PDP Laban. Pinakamalaki pong pagtitipon na organic. Bakit po natin nakitang organic? Maliban po dun sa mga nakasuot ng t-shirt ni Apollo Kibuloy. Kita nyo naman si Pastor Apollo Kibuloy. Partida, nasa oblo pa yan. Talagang bihis po ng mga tao yung kung ano lang yung itsura nila na pumunta. No? Wala pong ayuda. Yun po yung pagkakaiba na pumunta ka lang dahil sa napilitan ka dahil tumatanggap ka ng ayuda. 'Di ba? Marami tayong nakikitang ganyan na rally. Particular po sa mga bataan po ng ating administrasyon. Kaya magtataka po kayo saan po nila kinukuha yung mga sinasabi nilang sila yung nangunguna sa lahat ng survey nila. Tapos, pag may survey po, eto ang nakakatawa dito sa mga to Pag may survey po na pag may survey po na pasok lahat, yung mga Duterte senatoriables, fake news. Pero po sila, kahit hindi mo po maintindihan paanong pumapasok yung mga hindi mo nababalitaan Di ba? Paano po na papasok sa top 12 yung mga senatoriables na hindi mo naman halos kilala. O kilala natin lahat dahil pero yung walang impact, walang kadating-dating. Pero talagang ganyan, kontrolado po nila Yung media po, mainstream media, nasa kanila talaga. Wala tayong magagawa. Anyways, kaya po ako para narito kasi itong tambayan ko may habayanas Nakasara. Tuwan-tuwa po ako kasi ako mismo nabigla kung alam ko lang po na may ganong kalaki. Kung alam ko lang po na may ganong kalaki na event. Opo, narito lang naman ako sa paligid-ligid ng BGC. Kung alam ko lang po na may ganong kalaking event, ang sarap sanang dumayo doon, no? Sa Mandawi City. Pero nakita na lang natin Miski ako nabigla Alam niyo yun, yung mga tipong galit, yung mga taga Cebu sa ginagawa nyo kay Vice President Sara Duterte. Kaya po hindi ako makapaniwala na sinasabi nila na yung pro BBM, pro Marcos, mas marami kaysa sa mga pro Duterte. Talagang na lang po yan kung saan na lang kayo maniniwala sa media ba o sa mga vloggers. Una, binabati ko yung mga vloggers na nariyan. Diyan po sa EDSA. Alam ko na hindi kayo ganong karami. Napakainit po mga kapatid. Ito po nakita nyo may mga puno dito. Init na init pa po ako. Nakita ko po yung lugar. Talagang wala kang panay semento po naisip ko kanina paglabas ko. Pucha, delikado.
Delikado tayo. Siguro kung marami na, siguro kung dumami po hanggang mamaya. Kaya lang iniisip ko kasi, babiyahe ko, tapos pagdating doon patapos na, minabuti na po natin na alanganin po ako dahil sa init, hindi po dahil sa kung ano pa man. Okay. Shout out daw sa lahat ng guards. Balikan ko lang po yung punto ko, no. Ito po pinakamalaki po to. Pinakamalaking rally, political rally so far, no? Mukhang marami pong umatin sa mga parali ni BBM. Pero kung tutuusin, kasi dami lang po yun ng parali ni Pastor Quebuloy. Yung solo lang siya. Ganun lang po karami yun. Kasi kulob, nasa loob po eh. Nasa loob po ng mga stadium. Mandawi City po, marami nagsabi, kasi Bisaya naman niya. Tandaan po ninyo, taga Davao po yung mga Duterte. No? Ito po sa Visayas, sa Cebu po to nagaganap. Kaya lalo pong napapakita po na yung Visayas at Mindanao talagang Duterte country pa rin yan. Kung matatalo lang po yung mga Duterte sa Ilocos, gano lang yung Ilocos sa Visayas, Mindanao. Dito naman po sa labas ng Ilocos, sa Luzon, hindi po nyo sasabihin na panalo po yung mga panalo yung mga BBM senatoriables dito. Sa totoo lang po, katulad na sinasabi ko, sa lahat po ng mga kalye survey, pag ang tinanong po, pag tinanong po ay pro Duterte ba o pro Marcos ang iboboto nila, karamihan po, no? 90% yata pasok po yung Duterte. Kaya lang po tayo matatalo, paulit-ulit po ako. Hindi ka. Wala po akong pakialam sa'yo. Pag sinabi ko pong Visayas, Mindanao, majority po yun. Meron talagang minority. Ibig nyo sabihin, 100% ng Ilocos sa mga Marcos. Meron pong boboto dyan, pero konti lang na Duterte. Yun yung ibig ko sabihin inaabang ko mag-react sa rally. Okay. Ito po ang punto ko. Nasaan po yung mainstream media sa napakalaking rally sa Mandawi City? Wala po. Wala po. Kaya talagang alam nyo na kung para kanino yung mainstream media na Duterte sa Ilocos. Opo, hindi po ako fake. Sige na, fake news na ako. Maliit lang po yung sa Mandawi. Sige na. Pagbigyan na natin, kayo na tama. Nanood na kami lahat, kami pa fake news. Pakita po natin ha. Baka sabihin naman ng mga to, fake news tayo. Hindi naman kasi nanonood yung mga yan. Ang pinanonood nila, yung mga taong hindi naman pinapakita yung kung gaano karami. Ito po yung fake news daw ako na pinakamalaki. So far. Pinakamalaking political rally so far. Ito po Ito po, ganito po karami yung umattend. Ito po, as usual, ito po yung ginagawa nila. Ipapakita po nila habang hindi pa po nagsisimula yung rally. Ito po, pakita lang po natin. Sasabihin nila, naku, ang daming bakante. Ayan, nakita niyo po yun. Wala daw nakaupo dyan. Hindi pa nagsisimula rally niyan Pero nakita niyo po ba yung mga tao sa labas? Punong-puno na, di ba? Yan po kasi reserve seats po yan. May mga nakaupo na po dyan talaga. Yung totoo po, gaano po talaga karami. Ito po. Baka sabihin nila mga fake news, kawawa naman kayo. Hindi kayo nanonood. Kami pa ngayon ng fake news. Bahala na kayo kung naniniwala pa rin kayo. Na nga
Hindi pa ba kayo naniniwala na ganyan karaming tao? Yung kaninang may green, ayan na, may tao na. Kasi nagsimula na eh. Okay, napakarami po tao sa Mandawi, no? Yan na po ang yan na po ang pinakamalaking rally ngayon. So far kasi baka may mas